Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, oh my gosh, I'm super excited kasi ito na, BINI Chapter 1, Born to Win. So medyo mahaba to. Gagawan ko na lang ng paraan if ever papatungan ko or lalabuan ko para may upload ko siya. So hindi ko na to patatagalan. Let's start! Sana hindi malobot yung tablet ko. By the way guys, tablet ko yung gamit ko kasi pag yung desktop ko, hindi ko siya mare-record. Hi! Ako po si BINI Joanna. Ang ako po si BINI Joanna. Hi, I'm Best Gwen. leader. BINI Gwen. Hi, camera. I'm BINI Colette. Ganda! Hi, everyone. I'm Mika from BINI. Hi, I'm BINI Sheena. Hi, Blooms and everyone in the world. I'm Maloy from BINI. Hi, I'm Stacy. I'm 21 and I'm a member of BINI. Hi everyone, I'm Mariah Kinerseta, 23 from Cebu. Sabi ko para si Stacy yung intro niya pang beauty queen, tapos yung kay Aya din pang beauty queen. Oh my gosh, I'm super excited. Parang ngayon ako makakapanood ng documentary ng ABS. Mas artista siguro than performer yung gusto ko nung bata ako. Nasa sala ako. Ini-imagine ko yung sarili ko, nasa ASAP ako. Tapos nakikurious ako, yung mga singer sa ASAP, pinagaya ko yon. Parang everyone naman, gusto maging artista. And eventually, kakanood ko ng TV. Tapos mommy ko K-pop fan. Na ano na ako sa pagkanta and pagsayaw. Actually, nung bata ako, dance lang. Pangarap ko lang noon makaperform sa ASAP. Pag walang tao sa bahay namin, minsan ako lang naiiwan. Yun yung ginagawa ko. Magsasayaw-sayaw ako, kumakanta. Kaartehan ko lang yun, yung mga ganun. Kasi nga, papanood ako ng TV. Si mama ko, mahilig din siya kumanta. So parang naging pangarap niya sa akin na maging artista din ako. Kasi parang nung bata pa po ako, kumakanta ako kahit wala pa akong naaanong words. Nang nasasabi ng maayos, ganun. Nag-start ako kumanta, 3 years old pa lang ako. Kumakanta na ako ng mga nursery rhymes. Yung parents ko, sinali ako sa dance group, may hip-hop, tapos may ballroom. Doon na-hone yung skills ko sa pagsasayaw. So, talented talaga yung family. Ako parang taga-hype lang ako, taga-pili ako ng kanta sa karaoke book. Ako na maglibre hawag, hindi ako pakantahin. Ganun po, ayoko talaga. Pero parang secretly sa room or pag mag-isa, nag-record ako na kumakanta. Pero pag pinapakinggan ko, parang ano ba to? Sumasayaw ako with my friend, with my childhood friend. Pink na pink pa ako noon. I was just for fun, not really anything serious. But I've always enjoyed being on the stage or something like that. Nung bata po ako, pangarap ko na talagang maging sikat na artista. Kasi mahilig po ako manood ng TV before. Pangarap ko rin po maging Miss Universe, maging beauty queen, maging model, maging flight attendant. Sobrang punong-puno po ako ng pangarap. Pero isa lang yung hindi ko pinangarap talaga, yun ay yung maging idol. Oo, pero ngayon tinaw naman. 5, 6, 7, go! Wow! Ang baby pa ng itsura nila. Ba't gano'n yung itsura ni Colette? Ang ganda pula noon hanggang ngayon. Lahat naman sila, pero syempre, iba yung tama ni Colette. Chapter, Born to Win. Let's go! Tapos naman yung aircon, parang init. Yay! Yay! June 27. Are your nails pretty? Can I see? Oh, it's green, it's blue. Ang haba naman ang kuko mo. Mahaba lang talaga yun. Mahaba lang talaga yung kamay. Asan yung pen? Roommate ko si Stacy kasi by age yung room. Oh, Mixie. She's my roomie again, I hear. Yeah. Joshi. Pagta talaga, dalawa nagsama eh. Crackhead duo. Unserious duo. Ay, Kalaya! May Kalaya heart! First time ko yata na may nag-surprise. Kaya nga, never ko na-experience may pag-ganyan. Pagpasok namin, nag-usap agad kami. Sabi namin, before, Bueloy? nung nagsisimula pa lang kami, yung ganitong room, kasya siya for 4 or 3 tao. Hati-hati na kami nun. 4 kami, tapos 2 single bed. Tapos Ganda naman yung Mika, tapos gusto ako bare face. pinagdikit na lang namin para kumasya kami lahat.
Sobrang sikip, tapos ang gulo ng gamit. Oo, pero nung nakaluwag-luwag na kami sa buhay, napaaral na namin yung isa't isa, nagaling kaming abroad. Yung tingin ni Mix. Yung ganito. Taray, feel na talaga namin nga na. Ganda na galit. Kahit nakamas. Ngayon lang pa kasi concert for aftermath. Si Gwen at si Malo yung pagpasok, kumain agad. Nung itong sa concert, wala nang pakialam Mood kung yun. naririnig ako ng kapitbahay ko sa kung kumakanta. Ako hindi ako makapractice sa Wala nang pakialam talaga. And sana Pero pala sobrang kayanin ng hindi ako storage ko yung kailangan ko itong talaga. video na to kasi 1 hour. nasa Kung 20th. may space pa ba ako storage. It's my fun. Sige. Guys, puro thirst sa ati Joyo ko na to. Kaya ngayon, ano eh. Si Mika din, puro thirst trap. Alam talaga yung TikTok ko. Nakabahan na ako. Yay! Let's go! Nantok na talaga ako. Ngayong gabi na ang simula ng 3 araw na first solo concert ng BINI. Laban, mata, laban. Mama Merslin. Same! Same girl. Tonight is the night. Ang pinakahihintay na first solo concert ng Nations Girl Group na BINI. See you on Grand Universe! Charisma, grabe, palala. Tamang-tama. Kaya nyo yan. Bigyan ng anak kayo para dito. Maganda. Sobrang nakaka-proud, diba? Like, wala man ako sa simula, pero wala nang alisan to. Mas grabe yung duality, ibang-iba yung off-cam and kapag magpe-perform na. Hey! Weeks before Biniverse concert. 1, 2, 3, 4. Tag. 1, 2, 3, 4. Paside na tayo, girls. So, papunta dito. So, The behind the concert scenes. talaga. It's really our dream. Ito yung talagang pinaghahandaan namin before pa. Like, parang nandito na. Ito na yung kabuuan lang, lahat ng pinaghirapan namin. Dito nyo makikita. Paano ka makakaisip ng bagong pakulo sa mga songs na nagawa niya na before? Yun yung mahirap eh. Paano mo siya bibigyan ng ibang flavor para bago sa mata? Kasi ilang beses na rin kami nag-perform sa mga events. Grabe, may vocals talaga. Like, parang studio To be honest, version. napo-pressure na talaga ako kasi 9 days to go na lang concert na and talagang hindi ko maiwasan mag-overthink. Kailangan din namin itong i-push, kailangan namin ipakita yung kung sino talaga kami. Sa rehearsals po, nire-record namin siya everyday kung ano yung natututunan namin. Grabe, no? Grabe yung proseso. Diba, ang serious 9 nila a.m. to 10 p.m. pag ano, so pag sobrang practice habang ang time. performance. So, video namin Tapos kada pag round joke time, para joke maalala time. namin and Grabe naman, joke ulit. Ganda, kahit pawis. Nakikita namin siya each day. Kasi each day ang Ah. dami namin tututunan na bago. Nakakap Hindi na kami mata ko. na-stop sa isang pyesa. Sobrang gusto ko tong ano, intro nung Lagi at saka I Feel Good. yes. Dami ko na lang gawin. Aww. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, the always bunot. Super happy ko kasi yung mga nakuha po naming dancers, besties po namin sila tawagin. Na all. Tinitigan namin sila na parang part na rin Kung ng nasa grupo. wala ako baka Ang saya-saya nag-audition na na. namin, ang saya-saya lang ng Ang bonding dancer po. lang ako. Grabe Hindi siya na want pormahan ni it. Need Gwen. na talaga siya gawin. At the end of the day, parang for the blooms pa rin naman to. And of course, manunod yung mga parents namin na first time talaga nila. Ako, yung parents ko, yung whole family Ulit! ko, Ang ganda really mo! pa talaga sila Mamahalin, para pagpakasalan, makapag- pagsisilbihan. Yeah.
unang-unang mga rehearsal, medyo nakakabaliw siya eh. Kasi parang na-overwhelm kami na yung mga prods, yung mga solo pa, ano yung pwedeng gawin. Ito yung mga times na hanggang inaabot kami ng gabi para matapos yung prod. Grabe. Sobrang saludo sa Bini, sa team ng Bini. Yung pakiramdam ng girls. Si Colette. Yung magaan yung pakiramdam nila pag niran nila. Pansin niyo ba yun? May tissue sa ilong. Which is ginagawa ko din yun pag may sipon po talaga kami sa time namin, sa preparation namin. Ako parang hindi ko pa ma-imagine yung buong show. Parang medyo imposible pa siya eh. Grabe no, 3 days. It was our first ever solo con with a big crowd. And obviously with higher numbers, higher expectations. So, nakakaba talaga. Parang ilang beses ako hihikap sa video na to kasi naatok na talaga. Ay! Ano pala yun? Ay! Ang ganda! Okay, nandito na tayo. Ito yung first ever concert natin. Talaga ng ganyan, ang daming pinagdaan. Yung mga talk na, mga ganun. Dugyot natin. Good job, girls. And noon, sobrang cheesy noon. Hindi namin kaya magsabihan ng ganun noon. And feeling ko corny siya before kasi nga di pa naman kami sobrang close noon. Ang impression din kasi sa amin, spoon-fed na lahat. But hindi po totoo yan. Kung alam nila talaga yung kinayod talaga na. Years before Bini first concert. What? Ang cute ni Jo! Ako po si Joanna Christine B. Robles, 14 years old. Nakatira po sa Calamba City, Laguna. Hi, I'm Maria Nicolette Vergara, 16 years old, from Bakit Tacloban ganon? City. My name is Micaela Jana J. Lim, but you can call me Parang yung voice ni Jo, parang isipin mo ano talaga siya, nag-newscast. Basta yung nagbabalita kasi parang ganun yung voice. I'm 14 years old. I live at Victory Sur, Santiago City, Isabela, and I study at University of La Salette. Good noon, everyone. My name is Marilyn Perez Recalde. I am 16 years of age, and I live in General Trias, Cavite. 2018? Anong ginagawa ko na 2018? As natural as possible. Okay, ready? 19 years old din ata ako nun. And action. Wala, addict sa katnil. The vision started before 2019. At the time, ang plano ng ABS-CBN is really to go international ready. Gagawa tayo ng isang grupo in the tradition of yung mga sumikat na mga Asian acts like BTS, Blackpink, na talagang will have a rigorous training and discipline and yung na-miss talaga ako kasi mga in-instant kong group na girl group. Puro big, like Blackpink, Baby Monster, Bini. Ang objective niya is a audition caravan na pupunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, na pupunta sa ibang bansa para makahanap ng mga sasali sa iba't ibang programa ng ABS-CBN. Mga iba-ibang reality show from Showtime to The Voice to BGT to PBB. Dito rin nagsimula ang Bini. May secret project pa nun si Direk Loren at secretly pumipili na siya doon sa mga auditionees. So you never know pala, no? Like, so we wanted a Filipino group, ipapalan. Na ibibigay na magandang blessing sa'yo, nag-audition ka lang. Hindi ka natanggap sa PBB, kaya ni na We are natural singers and dancers. Dapat meron talaga tayong representation. Hindi pala sinatanggap na first sa PBB. Sino ba? Kita po namin ni Mami yung poster sa Star Hunt. Si Mami, siya yung nagsabi sa akin. Tinanong niya ako, sabi, Nak, gusto mo ba mag-audition sa Araneta? Ayaw nila pumayag kasi nga yung pag-aaral ko, ayaw nila maistorbo. Pero nung time na may sinend sa akin na art card about sa audition ng Star Hunt, parang sobrang affected ako ngayon na hindi ako pinayagan. Umiyak po talaga ako doon sa terrace namin. Parang may nafe-feel akong iba na
Parang gusto ko talagang gawin to. Wala po akong balak mag-audition, wala po talaga. Kasi meron akong dance group noon, 2 kaming babae. Kasi isang girl nag-audition siya sa PBB. Nung in-interview siya, nabanggit niya na meron daw siyang dance group. So, yung Star Hunt, pinapunta kami. From the top, my friend messaged me saying na may audition. Ako yung nag-print ng papers. Pinassign ko na lang sa mom ko kasi I was 14. Actually, before ko pa siya nalaman, super avid fan ako ng PBB. Siya yung nag-audition, tapos siya yung nag-print ng mga ganon, audition diba? before. Parang sino ba ako? Hindi naman ako kumakanta sa sumasayaw. Until yung grand audition. Yung kapatid ko, siya na yung nag-audition. Siguro pangatlong audition niya na to. Sinamahan ko siya for moral support lang. Sabi ni mama, audition ka na din. Like ko, ayoko. Ganun. Parang naalala ko dito yung kwento ni Kat. Di ba? Parang yung ate niya yung nag-audition, tapos siya yung nag-artist sa Bohol. Sobrang mahihain ko po. Never ako nag-audition sa mga ganun. Pero nung time na yun talaga, gustong-gusto ko mag-audition. Ewan ko ba, inising ko na lang sila, ma, ihatid mo ako sa mall. Naga pa po ako nag-audition, hindi sa Albay. So, babiyahe pa ako, magbavan pa ako. Biniyahe pa po namin 8 hours para lang sa audition na sobrang daming tao. Pagdating namin 6 a.m., confident ako ay una ako sa pila. Pagdating ko, napakahaba ng pila. Like, isang araw kami kasi bawal lang lumabas pag pumasok ka na ng Aranete. Wala, sarili ko lang talaga, dala ko lang. Parang sa concert din, hindi ka pwede lumabas pag nakapasok. Afternoon till 2 a.m. Wala akong enough money. Hindi ako kumain, hindi ako nakabili man lang ng tubig, at hindi ako makaalis ng pila. Mag-isa lang ako. So, ayun, gutom ako. Ang muntik ko nang i-give up yung audition para lang sa pagkain. Pero nagulat ako kasi parang may bumulong po. Si Lord siguro yun, or Angel, na parang ituloy mo yan. Na-stress ako kasi ang daming nanonood. Bigla ako pinakanta. Tapos sabi niya, isipin mo, parang ano talaga, they are destined to be Beanie. Like, sila as a group, so, nag-audition na po. Sobrang destiny. God's will. Ako si Sheena, ang dancerella ng Isabela. PBB. Ako po si Gwen, ang beautiful, so witty ng Abay. And then, ayun, nakapasok ako ng PBB. Naging housemate ako. Wala, hindi ako pinalad. Parang months after, kinalimutan and inaccept ko na Ay, si Aya nga. Talaga to for me. Aya nga, di ba, PBB? So, nabigyan ako ng star. Tapos after noon, inabot ko na alas 12. Akala ko yun na yun, artista na po ako. Tapos hindi pala, ang daming callbacks. Hindi pa namin alam na pinap yun, basta pinasayaw ka lang, pinakanta na. Nag-uusap pa kami ng ate, para saan ba to? Ganyan, kasi nakakatakot, pinapasayaw, pinapakanta, baka saan ka pa itapon sa iba. Saring lang. Siguro pangatlong callback bago dun sa 5 days elimination, yung bootcamp. Hindi naman common yung sing and dance as an act. So it was quite tough to look for people who can do both. We found some, nagkaroon kami ng bootcamp to further trim them down. Si Jo! Mga 200 siguro kami doon. Ano na yun, mix na yun, may mga lalaki babae. Tapos sa 5 days na yun. Anong feeling ko kung... Ano yung tanggalan? Kung ako yung nandito, hindi ko carry talaga. First time ko nakita si Stacy doon. Doon ko nakita si Stacy na pink lahat ng suot. Naka-shorts na pink, damit na pink, nakatakong na pink, sasayaw kami ha. Napansin ko siya nga na bakit nga siya naka-heels sa audition. Medyo weird talaga. Ano ba description sa? First impression ko talaga kay Joanna, clout chaser. Joke lang. Gulo naman ng batang to. Ang daming energy. Dadala ng camera. Hello po! Ganun talaga siya. Si Ate Colette, akala ko talaga like 14 years old pa lang siya noon. Kung ano siya ngayon, complete opposite ng before. Kasi dati hindi siya nagsasalita, hindi siya umiimik. Sa Bohol, parang mas foreign for us yung Tagalog. Para safe na lang, hindi na lang ako magsasalita. Look at my ankles. They're gonna stay in the same place, but you're gonna Englishera. Sobrang conyut niya talaga before, like Englishera. So, hirap akong kausapin siya. Hindi ako mag-aaksaya ng oras kausapin ka kung mahihirapan lang ako. Same, kung ako yun. Sa performance, kamusta? Parang it's now or never, ganung labanan. Kapag hindi mo ginalingan ng kahit isang beses, matatanggal ka. Nag-practice tayo din sa gitna. Uy, maloy, makulit. Pero actually, on the 3rd day, umiyak na ako kay mama na parang sinabi ko yung Ate Maloy, pili na ba tayo? May mga ganun kami moments ng audition. May mga folders na ano, parang nandun yung name mo. Pag tinawag ka, hindi mo alam kung pasok ka ba o tanggal ka na. Here in front.
Lahat ng tinawag. Isa lang po yung mindset ko nung bootcamp. I will do my best and you do the rest nun. Na-reject na ako for PBB. And ito talaga, gagalingan ko talaga. So yun naman yung parang fighting spirit na gusto late ko na tayo upload, pero kayo ba, inantok ba habang nanonood? Pangatlong araw. Nakailang hiccup kayo. Pinag-workout kami, Diyos ko Lord naman ko, pinag-blank ba naman kaming biscuit. Lahat ng workout na first time ko na-encounter, doon ko hindi ko kaya rin. Guys, huwag mag-feeling, baka mas mahirap. Stress na ako. Go! Upper! And so far, out of the 50, kayo yung we feel has a potential to be Kauri? launched. Bella, yung PBB, alam kilala ko sila sa PBB. Nakasama pala nila yun. Kami i-house ng 1 month lang kung kakayanin namin. Na-excite po ako kasi after 14 years, shucks, mag-ano ako. Nahihiya ako! Pangarap ko kasi maging housemate. So parang feeling ko, magiging housemate ako. There were about 11 in the final list. Kailangan pa namin i-solidify. Okay, yung lineup na yun. Mika? Ganda talaga ng band arrangement. Ganda rin kalit! Oh my gosh! Check. Ayun. Katatapos lang ng PBB noon. Sakto naman, in-endorse sa akin si Sheena at saka si Gwen. Hindi pa kami super close noon. Feeling ko talaga may hint of plastikan pa rin noon. Kasi puro girls kami. Kasi mga grupo-grupo, alam mo yun, mas close ako dito, mas close siya dyan, ganyan. May bagong member. Okay. May ganun pala. Like, pwede pa pala magpasok-pasok. Hindi yung from the start. Pasok-pasok. Medyo hindi pa prepared ako mentally. From kulong sa PBB house. Tapos paglabas ko, nagulat ako, makukulong ulit ako. Ganon. Alam, mas magiging emotional ako pag dun sa ano na Pinanood pa namin siya. Kasi, nalabas sa Big Brother yung sa namin last sila. Intimidated kami. Na advance screening, umiyak si Nakulit. So feeling ko, kilala na sila mas naging emotional ako kasi inaantok ako. Sis, kanina pa ako nagsasabi. Dito ka, sabi mo dito ka. Oo. Laki ng face mo. Yung tinginis na ako. Kalaban. Hindi pa ata nila alam that time na girl group or boy group yung gagawin. Tanong ako ni Coach Mickey na parang, Matsu, sino yung mga gustong makapasok dito? Ang sinabi ko, 3 lang. I didn't notice her at the time. I think she was too timid. They missed out Aya in one of the auditions. And then eventually, when they were looking back at the audition videos, nakita nila si Aya. Na-meet ko si Aya for a different project. I think may isang group. Yung mga kasama niya, parang mas mature na girls, ganyan. Nakita ko si Aya na may potential. Sabi ko, ilang taon ka na? Ewan ko, baka na ano nila, ay parang masyadong bata to, ilipat natin sa ano. May isang girl from this project na parang pwede for this. Di ba? Parang sobrang destined. Vocals! Eh, may kaya! Grabe yung blending ng voice nila. Hi everyone, I'm the new addition to the Star Hand Camp and I hope na makakatcha ako. Grabe, parang wala nagbago sa itsura ni Aya. Like what? Kasi yung iba, nag-bootcamp and then nag-training guys, ako. Pala pinasok lang ako. Ako yung pinaka-last. Video kasi as much as possible ako ako mag-post. Kasi nga, naka-tablet ako and then hahaba yung video. So, Stacey's a beauty queen. Yay! She's also parang almost same yung hair ni Jo at ni Aya. Si Gwen. Parang
Parang hindi pa nang-chalat si Gwen dito. Jokes na sila. Bagay, sa Star Vlogs naman. Pero sige. Nung una kasi parang di po talaga kami okay kasi iba-iba kami ng ugali, iba-iba ng pagpapalaki, way ng pagpapalaki. Nakita ko nga si Colette, takot ako sa kanya. Nakakatakot parang, yun nga, parang anger. Mga blunt pala sila dati. Pumasok na yung Korean training nila, ganun yung hinahanap namin. Paano rin sila mag-gel with their teammates. Nung mga una talaga, may mga times na hindi talaga nagkakaintindihan. Nakita ko talaga yung hirap nila, yung transition nila from the Filipino coaches into the Korean coaches. Of course, magkaibang sistema eh. Ba't ka naiyak na yun? Nung time na yun during Korean training, I didn't know what to do na. Parang give up na ako. Like, hirap na ako mag-adjust. Pero sa Korea naman, doon namin natutong girls maging synchronized. Doon nag-start. Training. We had Korean trainers. Very strict sila, very challenging yung kanilang mga program. Isa din yun sa hindi ko makakalimutan yung struggle nila with the diet. Pagod sila, tapos ganito pa yung kakainin nila. Tapos yung pagkain mo lang saba, itlog, ganun lang yung kakainin mo. Hindi ko kaya yung mukha naman, di ba? Hindi ko talaga kaya. Matuto. And whatever happens, kung sino man ang hindi mapasama, then siyempre, we will do something about your careers, di ba? So, don't give up, don't give up. We went through 3 Korean evaluations. Kasi whenever we hear evaluation, okay, may matatanggal. Nakakalungkot siya talaga. Again, I'm happy to do it only with 5 or 7 because I don't see it in you right now. Totoo lang. Wala sa inyo nakikita ko na sa puso ninyo na gusto niyo ito gawin. Kami noon, main focus namin is yung nagpo-push. Gusto ko to, ipo-push ko kahit hindi pa ako sanay sa pagsasayaw pero gusto kong i-push to. Ikikip ba o hindi? May mga gano'n naman talaga because of course, mayroon ka pa rin feeling na baka naman may madagdag siya, may makontribute siya sa group. Si Gwen talaga that time sobrang tahimik lang. Dati nga hindi ko pa sure kung trip niya ba itong ginagawa niya na to eh. Dahil nga sumegway from PBB, no? Tapos biglang bootcamp agad. Ano siya? Napagod? So, nag-quit yan. Hindi ko talaga kinain training, lalo na hindi rin ako sumasayaw. So, medyo napaghihinaan din ako ng loob. Interview kay Karen Davila. Ano yung the best for you? Ano yung gusto mo? May selfish talaga na lalabas sa'yo. Kahit nasabihin mo, andun ka na sa loob, kailangan pa din parang ilaban talaga yung pwesto mo. Mahirap din na nirarank din. Kasi after training, bihira pa kami mag-bond noon. Like, kanya-kanya lang, kanya-kanyang grupo. I-judge ka talaga, ganun. Yun yung kasi doon kami nagsimula before, kaya nahati kami sa mga groups. And it's just gonna be a stepping stone. Kasi nung una sabi ko, ayoko ng girl group. Sige. Buwan tayo? Buwan na tayo or sino isa pang team? Salamin, kailan niya bago papansinin? Yes, umuwi ako. Tapos nag-isip-isip ako, mga realizations. Tapos nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, pag nakabalik ako, hindi na talaga ako magka-quit. Kasi ibig sabihin, para sa akin to. Eventually, na-realize niya na ito pala ang gusto niya talaga. Kaya ba nilang i-handle yung mga ganito? Lahat naman yun, ina-assess, hindi lang basta hinandpick, kinuha. As in nitty-gritty talaga, as in from mental health, work ethics, attitude, skills, lahat yan, inisa-isa. Dinaanan nila yung emotional stress na matatanggal sila. They're not sure if they're part of the final group. I'll be honest, ang threshold ko for a girl group is really just 5. So 5 lang dapat. Anong magandang gamit? Tignan mo naman, sana all. Tignan mo naman ito.
kahabaan ng bootcamp, siyempre, yung dynamics ng grupo, may nag-aaway, magkasunod, ganyan. Eventually, we ended up with 8 girls. Grabe yung pinagdaanan namin. Hindi po joke yung 1 week na kakabahan ka na sobrang hindi mo alam kung matatanggal ka na ba ngayong araw. Yung day na yun, last evaluation po namin sa Korean training kasi ang alam namin, 5 lang talaga. Actually nga, mas wini-wish pa nga namin na 5 na lang kasi kawawa naman, isa lang matatanggal kung 7. So, 3 na tanggalin nyo. May announcement time talaga through Zoom lang. Like you to be able to support each other all throughout the journey. We also would like to announce that this is already the final group. So our group of already not take out anybody from the group. And so congratulations to everyone for the hard work. Para kaming nabunutan ng tinik talaga and at the same time grateful. Meron ka bang gut feel na wala ka nang matatanggal sa kanilang 8? It Parang felt ano, right. yeah. And I was happy that Direk Parang swak na swak Lauren silang also 8. felt that way. Kahit magulo po siya nung una, I think it's meant to Like be na wala different kami. Kasi personalities, meant to be pero pag iba-iba nagsama-sama sila as kami a from group, different swak na swak. places of the Philippines. Perfect. Kasi we each have Kahit yung our mga own boses uniqueness nila. na we get to bring to the table. Swerte daw ang B BTS, Blackpink. One day, it just came to me na I want to call them B. This 8 talaga, may certain magic sila nung nagsama-sama na sila. Bawat araw mas sumasaya, magmula nakita ka, Ang dami wala ng nang vocals. pangangamba, pag ika'y kapiling na, parang islang patropiko, Ad-libs. can't wait to go back with you, sa islang patropiko, 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 sa islang patropiko, pantropiko, pantropiko, sa islang pantropiko. Wow. Iba yung patropiko mo talaga. And then kasama sa announcement na yun, hindi muna kayo uwi sa pamilya nyo. The biggest challenge at the time is that Isinailalim na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Enhanced Community Quarantine ang buong bahala sa malalaking pagtaas ng bilang ng ating COVID-19 positive cases. Pandemic era. Pinauwi natin sa kanila kasi dito. Hindi ko mga nakakulong kami sa bahay ng pandemic. Kasi dapat may... Thank you. Hindi kayo, hindi aabot yan. Yung nakakulong tayo, parang mausap lahat naman tayo dito sa Pinas, maka-lockdown. Pero dito na-discover yung Bini noon. Yun yung isang pinakamabigat na decision. We were deciding if papauwiin ba Hindi, nagpadala ako sa kuya ng tubig kasi because of the lockdown. Mahaba pa to. Song and dance to. I think paano ka ko para hindi ako ng song and dance na online? Double whammy tayo nun We were preparing for the possible non-renewal of our franchise. Parang we could survive that, but we never planned for a global pandemic. Pag pinauwi natin sila, hindi natin alam kung makakabalik pa sila at kung matutuloy pa tong project. Okay, so isi-shoot na po namin ang What if no? solo ni Stacy. Pinili nilang pauwiin yung ang girls. naisip talaga tapos para magtuloy-tuloy yung training. Siyempre, yung band nila. Pinila sila sa isang bahay. Yung girls, yung band nila. nung nakausap ko sila about that, hindi ganun. andun pa rin yung Kasi, gusto syempre, nila talagang ituloy-tuloy. Kasama ilang years na or ilang months since lockdown. Dahil nga nag-pandemic, 8 months, 9 months ata kami kulong na kami lang. Good thing na lang din siguro na bali kasama na ako ng nagstay sila sa isang PBB bahay. pa Kasi lang. diba, yung grabe yung chemistry Since ngayon. restricted kami, lumabas nung pandemic, yung, doon na kami gumagawa ng content sa Beanie House. Grabe yung chemistry and yung understanding nila sa ginagawa nila. It's another week of good. Like, kilalang nila isa't isa. Wish talaga ng Tito Jeff nyo ay makasama kayo dito ng live. Kaya lang, medyo hindi pa nga po pwede, no? Digital was the way to go. So they were all creating content, pinakikilala na sarili nila. Yes guys, we're still here guys. Kumu days na dinidelete na ngayon. Guys, Bakit kayo umiiyak? Bakit kayo umiiyak? Ang sad nila. Pandemic is nakakabaliw at umay na kami sa pagmumukha ng isa't isa. Yan lang yung kasi di kami makalabas. Kayo lang nagkikita. Parents namin, di kami ma-visit. I had to talk to the parents one by one to make them say yes to parang this. nasa ibang bansa din It was sila. a leap of faith to trust management like that. The decision to keep them, yun yung medyo mahirap kasi yung uncertainty of kailan sila makakalabas, kailan makikita yung pamilya, ganyan.
iniiwasan kasi may COVID na makapasok sa PBB. So maghahawahan sila kapag nangyari yun. Sa lahat ng request nila na food, ganyan, sa labas ang talaga dinadala. Nagluluto sila. Tapos papatikim nila sa akin, ang sarap naman. Since tatlo lang kami. Kayong na cookies guys ni doon sa Maloy at Aya. Kami na lang din talaga yung gumagawa ng paraan. Nag-art dep, nagsushoot for Beanie. Yung experience na yun, dun ko mas nakilala na ay iba pala tong mga batang to. Sila yung willing na mag-help. Ay, Ate Maan, ganito po yung setup. Sila na yung nag-set up ng camera, sila na yung nag-aano ng ilaw. Yung umpisa, parang tinatry pa namin na maging positive. And yung pandemic, it not only lasted for months, but years. Hi, everyone. Hi. So, we just finished recording po. Pauwi na po kami to the Grabe house. tong face shield era. Bukas na naman, we are gonna wake up super early. We're gonna wake up 5 a.m. kasi we have to be ready. Kami po may makeup sa sarili namin. Oh, wag yung uniform. Wag yung uniform. Oo, may bayad yun. May bayad yun. Pag-ipunan mo. Hal, yung yung Batangas accent ni Maloy. Kausap mo. Hi guys. Kausap ko po ngayon ang aking family. Ganda. Woke up like that. Siguro pag mga break time namin, water break, pumapasok ako sa kwarto kasi umiiyak ako. Na-homesick ako eh. Like, kasi ang dami namin sa bahay. 'Di ba? Kasama ko yung mga kapatid ko, tapos yung parents ko. Tapos ngayon hindi ko na sila kasama, so nakakagulat siya. Hi guys! It's Monday. Ganda. We have no time to chill. Kaya my day-to-day is so productive. Wala masyado akong pahinga. Good morning! No. Good morning! I don't want good morning. I don't want to say good morning. Why are you like that? Hi! Morning, Steph! Kasi magkakulitin. Saan to? Sa BBB house pa din ba to? Or ibang house na? Ganda pa rin kahit natutulog. A lot of girls, including me, I was depressed. Tapos nag-addict pa ako sa video games. Wala na akong ibang game kundi yun. Hello po! Dito po ako ngayon sa labas po and ang sarap lang po tumambay dito. Ganda po kasi ng view. Naramdaman ko lang yung lungkot talaga nung after mga 2 months na sabi ko, yung view. Ganun pala yung feeling. Hindi pala siya puro saya lang. Mahirap. Paano ba namin na-survive yun? Ang daming away, misunderstanding, sagutan, adjustment talaga sa isa't isa. Hi guys, good morning. So kakagising ko lang po kasi diba ginising ako ng mga kasamahan ko dito. Oh my gosh. But di ako talo kasi si Mika late na gising. Yan! Siya yung nanggising sa akin! Sarap. Sige! Diba? Paano kung hindi sila nagsistay sa isang bahay? Wala silang ganitong bonding. Sanay na ako na may kapatid. Ang kaibahan lang, puro babae po kami ngayon. So, ganun. May mga strong personalities like Colette and Mika. Tapos si Stacy naman, mag-rant siya. Pag harap-harapan naman, hindi naman sasalita si Stacy. Meron kaming tampuhan ni Joanna before. Ang alam ko, binubuli ko siya. Nami-misinterpret ako palagi. Pag maingay ako, nagpapapansin na ako. Si ano po? Si Ate Maloy, si Kite. Para sa nagre-report? Ganun naman talaga ako. Yan ang magagawa ko. No. Hello, Kuya! Help us! Help us! We're calling you attention! Nagpunta siya ng CR tapos nag-breakdown. Tapos parang binuksan niya yung yung gripo para siguro hindi siya marinig. Imagine parang you're living with 8 different kind of girls. Parang hirap to bring them in together. Tapos to live in the same house for like 2 years, 3 years, parang ganyan. Hi guys, it's Tuesday, it's Thursday. Ayusin ko yung utak ko, ang dami kong iniisip. I miss my family.
Feeling namin hindi na kami tao kasi ang tagal na namin nakakulong lang sa bahay. Ulit-ulit lang yung Pero routine ayoko namin. palang Sobrang umiyak, tuloy guys. namin Kasi kami. pag umiyak ako, lalo akong aantukin. Like legit, Oh my ganun pa gosh. man din. Ganun pa naman din ako. Sino yun si Colette? What happened? Siguro hindi po enough ang word na Magtatanggalan ng saklop, nakakapagod, ganun pa sobrang kaganda? hirap yung training namin. Parang hindi enough yung words na yun. Lahat ng sayaw, iba pa yung workout na 20:1, iba pa yung drills namin, iba pa yung stretching. As in, lahat na try na namin. Showtime na. Good morning. Gigising sila ng morning to train. And then afternoon, meron silang voice class naman. And then Grabe yung afternoon, mata ko mag-set nantok. up na sila for... So mamaya po may Kumu live po kami. So yun po yung ako ngayon naka-ankle support. Hindi ako kanatera. Bring back this, Kumu Live. Most of the time, we would ask, bakit para saan ba itong ginagawa namin? Coach, kailan kaya kami sisikat? Sinasabi nila, kahit mag-mall show kami sa Fisher Mall, masaya na kami, parang ganyan. Wala kami Look at them now! Kita pa tong project nito. Wala, ang baba ng mga views sa YouTube. Saya na kami, maka 5,000, 7,000. So parang, if it's not Kung going to isipin fly, mo ngayon, kung nandun ka sa simula ng start nila, tas then maybe we have to make kung it nasa up. na sila ngayon, grabe, sobrang nakaka-pro. Hindi man na-renew ang aming prangkisa, Hindi sila pwedeng umere sa Channel 2. with thousands losing their jobs in the process. Grabe talaga. Hindi po binigay ng National Telecommunications Commission ang lisensya para sa patuloy na paglilingkod ng ABS-CBN. Next nating Kung challenge is nag-shutdown the talaga shutdown. ABS, wala. Susunod Hindi doon, na retrenchment. YouTube na lang. Sign kami Pero hindi ko nakita si Bini. Why, why? Miniverse. We don't sign and then print, ha? We sign it all. Hindi maiwasan yung pagod. Pero excited talaga kami. Mas nangingibabaw Sana yung all excitement may kesa poster. sa pagod. Nagte-training kami pero nakikinig din kami ng hearing kung ano ba, itutuloy ba yung franchise ng ABS, gano'n. Finally, nung sinabi ng shutdown, yung may announcement na si CLK, nag-color bars na tayo, whatever. Ang una ko talagang tanong kay Direk, tandang-tanda ko to, Direk, paano yung mga bata? Dumating sa diskusyon na itutuloy ba natin to o hindi. Tapos nung na-shutdown na, actually, nakatingin lang kami sa TV noon. That time. Tapos nasa isip ko, uuwi na ba ako? Ganun. Kakastart pa lang namin, dinaw na kami, hindi pa nga namin nalabas lahat ng kaya namin gawin, tas ganun na agad. Ang dami nagagastos sa amin na wala kami nababalik pa. Parang tinanggap ko na rin na anytime matatanggal tong group na to. Dami namin na sacrifice that time. Yung umiyak. Time, effort, yung kalusugan Wala ko aantokin. Noong time na yun, humiga kami. Paikot kami, magkakahawak na lang kami ng kamay. So, umiiyak lang kami. Sabi namin, lahat ng gusto namin sabihin, tinapon lang namin sa universe. Sabi namin, kahit anong mangyari, kakayanin namin to, ganun. Doon ko na-realize na hindi lahat madadaan sa iyak. Kailangan mo maging matapang naman. Siyempre, nagka-meeting. Pero ina-expect na namin sa meeting ngayon sasabihin na stop na itong project, ganyan. Pero hindi. Sinabi nila na itutuloy daw. Tuloy-tuloy yung pagsuporta nila sa atin. Yung girls, sinasabi nila na, tara, ituloy natin to, i-push lang natin to. Tuloy lang. Ganun lang. No, I don't lang. want to Hanggang cry. hindi sinasabing tumigil, tuloy lang. Tapos ito yung sinunod na scene. We're here with you.
Actually, pareho ng tempo yan. Mahina lang yun. Gusto mo magalan niya umpisang yan? Hindi, well, kasi parang dito okay naman siya. Nung una ko silang napanood, parang kinabahan ako kasi sabi ko, hindi lahat marunong ng kumanta. Pinakabahan ako how I would train them para gumaling silang lahat and mag-blend sila all together. Grabe, sobrang saludo din sa dance coach, vocal coach, basta lahat ng nasa team ng Bini. Game girls, let's go! Kung ano yung nakikita nyo on cam, mainly yun din yung makikita nyo off cam. Mas naging solid na yung bonding ng girls to the point na wala na silang kailangan itago on cam. Cute, ang bebe. Swimming sila at si Ate Ayan na nandoon din siya, nagsiswimming siya. Hindi ko alam makikita niya pero ayan siya. Ayan. Baby, ito diba? Ba't din pala ba itsura? So, nagmamature din naman po lahat. So, yun yung maganda doon. They all learned how to adjust to each other so that they can blend well together. Same din sa friendships nila. Alam na nila pag merong isa na medyo wala sa mood or may pinagdadaanan, parang they give the space bago nilang i-try na ayusin kung ano man yung nangyayari. It's nice to see how they've all really kind of matured throughout the years. Nakikita ko din yun. I-English ko sa studio version lang talaga. August 20 na umaga. May Zoom meeting daw, ganyan, with Miss Jovi. Wala pa akong kakagising ko lang yun eh. Like, wala pa nga atang 6 a.m. na madaling araw pa lang. Yung mom niya inoperahan and then after the operation, hindi niya nagising. So, the story of during Sheena. the lockdown, No. Doon namin nalaman I don't want to cry. Nakaramdam na ako na may something. There's something wrong. Sino ba namang tatawagan ng 5 a.m. para sa Zoom call? Ganun ba ka-importante yung sasabihin mo? Yung pala, sobrang importante nun. Sheena, I don't know how to, just want to, to tell you that, we're very sorry, but, your mom just passed away just this morning. Sinabi ni Sir James na nawala na si Mommy. Actually, hindi pa nag-sink in sa akin nun. Hindi pa ako umiiyak sa Zoom ko. Nakatulala lang ako ganun. Okay po. Tapos after nun, yun na, nagkulong na ako sa isang room. Tapos umiyak ako. Tapos yung girls, kinakatok ako, inilak ko yung door. Eventually, in-open ko, inaawa ko sa kanila. Grabe, sobrang strong wala siya. din kami magawa. Like, parang yung age niya nun. Comfort na lang hinahaya namin. Umiyak, na-comfort na lang namin. Parang nawalan din po talaga kami ng nanay kasi si Sheena po ay bunso namin. So, siya talaga yung isa sa mga inaalagaan namin. Nung nalaman po niya na may sakit na yung mami niya, trainees pa po kami nun. Nagugulat daw po siya kasi bakit daw hindi na nag-chat yung mom niya. Kaya ay na-witness po namin kung paano po nag-umpisa. Na-witness po namin kung paano rin nagtapos. Bebe! I'm gonna miss you so much! Hey! I'm gonna miss you! Parang gusto ko na lang maganda para din yung makita yung mata ko na naiyak. Sa makauwi agad ako eh. Like, nagabihan, travel na ako. Pero hindi, sobrang dami ko lang papeles. Alay ba? Hindi na ako. Bago pa ako makauwi sa bahay, nag-ano pa ako, quarantine pa ako sa hotel. Ilan days yung quarantine sa hotel, hindi na niya naabot. Hindi niya na talaga naabutan kasi sinabi niya dun sa kay Karen Dami. Kalita ka lang. Hello, welcome home, Apo. Parang like hindi siya nakapag-goodbye ng ayos sa mama niya. Hindi niya naabutan ng mom niya. Hindi niya nakita ang mom niya sa... Nakauwi na lang siya na libing na. Sobrang strong siya. My mother, my mommy, Angeline M. Katakutan po, which
akala po ng iba is magkapatid po kami. Bakit kayo? Yeah. Oh, siya yung kausap ko na lagi. Yung mama. Diba? Kahit dito, parang pinipigilan niya ipakita yung soft side niya. Ever. Yung pinipili niya to just keep pushing. That's a very inspiring thing. Sobrang bata pa ni Sheena, ang dami niya nang nangyayari sa buhay niya. As much as possible, parang kaming mga ate niya. Sheena! Sheena! Oh my God, nakakatakot. Pag magkasama kami, masaya lang palagi para naman yung youth niya, parang na-enjoy niya pa rin. Buti na lang balance kasi maiyak na ako pero biglang nakakatawa. Pagbalik ko nang galing sa Isabela, like, naramdaman ko talaga na they really cared for me, they missed me, ganyan. Doon nabuo yung bond namin. Kasi wala kaming ibang pagkakapitan kundi isa't isa. 21. Ang impression kasi ng mga tao pag sa girl group sa pawan, inggitan, backstaban, ganon. Kasi kami Bini, dumaan kami sa phase na ganon, pero ngayon sobrang wala na. I appreciate the fact that we stayed together in one place for a long time kasi I feel like that's what made our bond this strong. We learned how to make the most while living together. That time, I'd rather have that than to be alone. Happy ako kasi binigyan ako talaga ni Lord ng 7 sisters. Itong Bini, silang 7. Ito yung highlight ng buhay ko. Na kapag tumanda na ako, isa to sa mga kwento na ikikwento ko sa lahat. Ganun. Ako sobrang saya ko na makasama ko sila sa buhay kong to. Sobrang. Kahit tanungin niyo ako, wala akong best friend eh. Kasi wala, nag-struggle talaga ako sa ganung bagay before, which is sobrang swerte ko na nandyan yung girls na parang alam kong anytime may masasandalan. Ano talaga, constant sila sa akin. Oh, ito yung surprise kay Gwen! Oh, si Shay pa talaga yung nag-abot. Yung mga birthdays ng bawat isa, yung girls, nag-e-effort sila. Doon ko na naramdaman na pamilya na yung touring talaga nila. Happy birthday! Oh, happy birthday! Happy birthday! This version of Nanana. Dapat kay Joanna, about music, art, fashion, dun pa lang kayo lumilikod. So yun, reminders lang, pag dun sa part ni Stacey, wait natin siya makapagpalit, stretch nyo yun. Okay? It's the first time we've actually like ran everything, and this is the closest we have been to complete. It's finally coming, you know. Like, feeling ko doon lang nag-dawn on. Parang hindi pa siya nagsisinkin sa akin na 2 days na lang. Yung nakatayo pa lang kami. Ginagayto ko sa ilang sabi na ako nun, kaya na lang magbilang. Sobrang tense na tense talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Nakailang sign of the cross ako sa gilid pag cross ko na. Isang malaking challenge din na paano sila ipapakilala. Ano ang Bini? Bakit sila nabuo? Yung mga ganon. Those are the friendly questions. And you know, I don't mind answering that. Pero meron rin talaga yung outright na parang, sino sila? Yung ganyan. We had different attempts, different experiments on what kind of music we wanted. Magaling sila, promise. Doon tayo sa pre-debut na The Coconut Nut. Coconut Nut. Grabe ang coconut na yan. Una, cute siya. Bini, baka naman, baka yan ditong kanta sa coconut for 9 province months. ko. Kahit nakapikit ako, Sa kaya ko fiesta. nang Kasi, kalala yung ano, coconut dito parang sa amin. coconut. Basta, sila yung nagsusulse. Trademark man tayo. Basta, Coconut Festival yung tawag sa amin. Coconut ko. Yun yung sobrang stress na stress ako. May tigsa ako dito, sa noo, sa pisngi. Limited lang yung
sources namin, yung mga costume namin, kami-kami lang, sa asawa ni Coach Mickey, kay Miss M, yung mga ganun ba? Itsura po namin noon na sobrang tsaka po talaga namin. Hindi Imagine na kit nyo ganito, kaya ang magiging ganda ganito ang nun dati Coconut. pa. Bagong girl group. Inaabangan na it's either maangas yung kanta. Ngayon, nang lumabas yung Coconut, yung mga tao parang, hala. Parang nung una ko narinig tal, medyo na ano din ako, ha? Parang hindi pala nila original song. Dito sa Coconut, natanggalangas ni Colette, ni Mika, maangas si Gwen. Pakantahin niyo sila ngayon ng ganyan, kagaya na sa Believers concert, tanggalangas pa. Ganyan ang mukha ko bago mag-debut. So, Okay, hindi yan, pa ganda sila pa din. masyadong Bare face. kinakagat nung time na yon. Ang dami mong mga bashers na bakit ganon. Mika with simple black lang. hair, And it's different. hindi nila ever malalaman kasi kung ano yung ginawa naming mga sacrifices para maitawid yun. Like, ang daming memories na nandun sa Coconut. Lahat ng paghihirap namin, lahat ng iyak namin together, ganyan. Nasanay kami sa camera lang talaga. Parang wala kaming ibang ganap kundi mag-performance video shoot. Puro ganun lang. Isang camera lang, ibig sabihin, sasawin mo siya ng 10 beses para lang may iba't ibang shots. Ang hirap mag-launch ng group sa pandemic. Tapos sila pa na performer. Saan sila magpo-perform? Wala naman tayong music shows. Hindi mo pa alam kasi kung musically kung anong direction mo dadalhin ito. Ito ba ay pa-sweet? Ito ba ay pa-fierce? Ano ba ang gusto ng tao? Tagalog ba o English? Nangangapa pa po kami sa mga makeup artist noon and hanggang sa dumating si Ate Ike's as our visual director. Una ko sila na-meet, in-ask po ako mag-style sa kanila sa first ASAP po nila. Yan naman din yung na-visualize naming branding ng Beanie na they're very relatable. Kung pwedeng lahat yan ukay-ukay, okay lang kami. Kasi nga, meron tayong sariling styles na mga inspirations ng mga Filipino icons. Siya po talaga yung nagbigay kulay sa branding namin, sa outfits namin, sa looks namin. Mga local brands, di ba? Go po, sana po, dancers. The early years, hindi kasing dali ibenta ang Beanie. Kasi 8 sila. Tapos di ba pag 8, parang laging magkakamukha sila. Kasi hindi mo naman pa sila kilala. So magkakamukha nga talaga sila. When we had a listening session for their debut song, Runaway Winner ang Born to Win. Naalala ko dito Pitch Perfect, which is one of my full yung favorite glam, hair, makeup, movie. yung outfit complete. Pitch Like, feel Perfect. mo ano ka. Kasi nga hindi namin naramdaman yun the Coconut na. So slowly nararamdaman namin, ay, girl group pala tayo. Samahan niyo kami sa the making of Born to Win! Okay, ito na yun. Ito na tong song na to. Magbo-boom na talaga ang Beanie. So let me hear it, I'm on it. No, every step we take, bound to we break. There's nothing we can do. When it gets hard to see, just repeat it to me. There's nothing you can do. Nothing can hold us back. Let's make the moment last. What you have today won't fade away. Cause baby, we're born to win. People are all in social media right now. Because of the pandemic, it would have been easier to be able to promote the group. But it's not. It was so hard. Okay, hindi pala. Iba kasi yung hype pag energy na nabibigay ng live audience sa pagwala ng kayo-kayo lang. Yung mga ibang OG talaga, dyan nag-start na makilala sila. At least for the first years of Beanie, it was really trial and error. You have to keep making songs over and over again. Hopefully, one day, one moment na mag-boom siya. Nahuhulog ang loob sa'yo. Sabi po namin, ay, magbo-boom na yan, magbo-boom na yan. This is our year, girls. Gumaganon-ganon na kami noon. Bumpanes pa ko ka. Bumpanes. Kasi besides Ayos Born to lang. Win, marami kami nirelease na songs. We got
At the time, lusang nabusog sa tubig. Kaya super grateful kami sa kanila kasi talagang sila yung nag-work na dumami yung streams. Grabe yung mga OG na buhay. Tapos biglang nawala yung pandemic, nag-adjust kami na parang paano makipag-interact sa audience. Yun yung struggle. Honestly, all I can think of is seeing my family and friends. Yung motivation ko, kasi may kita ko Grabe na ulit naman yan, Mali, ang sexy. this 28th. So excited ako makita sila kasi tagal na namin din nagkita ulit. Hi sa Roxy! Let's go po, let's go po, let's go. Game mo, pray lang po. Grabe mo outfit? Final rehearsal presentation. So, ano na-feel nyo ngayon? Ano na-feel nyo ngayon before kayo sumali? Kinakabahan, nag-jets na naiingit lahat ako. Bakit kaya? Kasi nandito si Derek Lauren and Sir Roxy. So parang feeling namin, eto na. Parang nag-evaluate. Kaya. 1, 2, 3! BSB! We all felt like it was a management presentation all over again, na parang ina-evaluate ulit kami. Parang bumalik sa akin yung memories na tanggalan pa ng Bini. Ang branding na din ni Colette yung ipit niya dito, no? I always felt I needed to find a reason. Parang it was a matter of time. Parang ganyan yung feeling ko, it was a matter of time. Seemingly, you have the perfect combination of everybody. Your team, all on board. The girls are well-trained and certainly may frustration when pag hindi mo na a-achieve. So, nung mga panahon na nag-events kami, yung parang one of the lang kami. Yung gano'n. Ngayon sila na yung main event. Ang laging sinasabi, magagaling sila. Pero anong grupo to? Na alam nila yung kanta namin pero hindi nila kami kilala. Even maka 100K views, medyo nahirapan talaga kami. Binibilangan namin ng years na nag-training kami. Girls, 2 years na tayo. Millions of millions. Nangihinayang kami sa dami ng sinacrifice namin tas sa haba ng training namin para sa wala. Dahil kailangan ko silang ilako. Meron talagang mga brands na na hindi ka pinapansin kasi you want them naman to earn kahit papano. Pero minsan tinatawaran ka or libre. Grabe yung mga lang brands na nag-perform kasi nga we want to just make the people aware that there is this group. Parang ipaparinig pa sa kanila na sino ba kayo? Makikilala mo kami! Daming events na parang nakatingin ng meet and greet na dinadaanan lang. Parang mag-smile ka lang, pero deep inside parang, ouch! Hi! Every time may pupuntahan po kaming ganap, lagi po kaming nag-overthink na may blooms kayang pupunta, may mga makakakilala ba sa atin. Pero yun yung isa sa pinakamasakit na tanong, yung may papalakpak po ba sa amin? Ayokong questionin na 3 years lang, ba't hindi pa tayo sumisikat? Guys, say hi! Posibleng hindi ibalik ang binibigay nila sa universe. Sobrang bagal ng oras for us. This one ang showtime namin. Last showtime live namin. Daming times nung naghihirap talaga sila eh. Kasi nakita ko yung iyak nila, nakita ko yung tawa nila, nakita ko rin yung hard work nila. Ang ganda ng dynamics nila na they're all parang working towards one thing. Sabi ko, kaya to. Nasasad yes, but hindi naman nag-give up. Hindi ko nakitaan yung mga bata na gusto na mag-give up. Mamahalin mo eh. Mamahalin mo sila enough to say that we will see this through and one day it will just happen. I think we all had one vision and that's to make these girls succeed. From the Coconut Nut that was their pre-debut in November of 2021 to Summer Song in 2023, it seemed like a full circle and wow! Yay! The Pantropico.
na mag-iingay yung pantropiko, pero hindi sa gantong paiingay niya yung Beanie talaga. So, doon na nag-start po lahat. Nahanap na natin finally ang sound ng Beanie, the bubblegum pop. Silang lahat naman. I love you, Beanie! First time ko makita ito, sumayaw si Derek. Kaya... From where we started, we didn't realize that 2024 will be the year for me. One day before. Before mo ni Mikal eh. Tsaka ni Gwen. Summer pa lang, wala na. Maingay na yung pantropiko. Nakita na namin pagtaas ng mga numbers nila. Monthly listeners. Naging precision. Super na-overwhelm ako ng umpisa. The May famous DC, talaga dun siya nakatakutan. choreographer. Sarap sa puso na ang daming nakaka-appreciate nung choreo ko, lalo na first time ko mag-choreo for Beanie. Totoo pala yun. Once na may sumikat kang song, babalikan nila yung discography mo. Hip-hop, this is Filipino? People of YouTube, I don't know what I'm doing here. And who is that? Ito pinapanood. One of my fave. Si Kes and Han. All of a sudden, Beanie And is then si everywhere and Ashley. everybody wants Beanie. California Love? Basta, Ang daming yung gay inquiries, ang reacts, daming ganun. endorsements, ang daming Look at brands. them Akala now. ako lang ba ito? Kasi Nakaka-proud. taga-Beanie. Parang lahat, Beanie. Ano ba ito? Puro Beanie. Beanie everywhere. Nandun na pala siya sa Eh, level sa na mga pag sinabi mo, inaantok. magbihis kang parang Beanie. Alam na nila. The iconic fan service of Maloy. May mga nag-viral na pong mga videos namin, mga kalokohan namin. Beanie mga core. Beanie core. Parang yun po talaga yung pinakaminahal sa amin ng tao. From the very Pakibalik beginning, yung ito promo talaga nila, yung please. pangarap namin para sa kanila. Ba't Deserve niyo naman talaga nila tinatanggal? yun. I'm here, love. Si Laila na lumagpas sa lakad. Sobrang swak siya. Grabe Yung talaga reason to. na I think Kung nandun ka ng resonates live, with the group hindi talaga. mo na sila marinig and the kasi whole team. lahat na kanta na sigaw. Minsan ay nahuhuli sa sarili na nag-aalala. Parang hindi ko nalaman ano problema, pero teka lang. Meron akong mawawala sa'yo. Me. Grabe ang vocals niya. Nagsabi niya kailangan kong unahin, di naman ito karena pwede magtahanan sa Kasi siguro ate siya, so feeling niya burden sa mga mas bata sa kanya pag i-share niya pa yung worries niya sa sarili niya. Kikimkimin niya na lang. Actually, buong preparation namin for NFT, hindi Ito siya na ba okay. yun? The Yung best nasa thing na we teaser can na do part ni is wag na Aya. siyang anuhin ba, pressure na sagutin kami, napansinin kami. Kung hindi niya feel na makipag-usap, okay lang, intindihin namin. Kasi ayaw namin siyang ma-pressure na maging okay siya agad. I was actually even thinking if I open this up kasi it's also a scary thing to open your vulnerable state to everyone kasi never know, it might be used against you. But I thought about it and ang daming mga tao na hindi nila napapag-usapan but because of that, they felt seen and heard. If it means na I can hopefully help someone, then I will.
I'm here din. It started with Beanie Day. Hindi ko siya in-expect. Sobrang, I was very happy, kalogsay, gano'n. I was taking photos of everybody. Tapos, nung pauwi na kami, that's when, as in, switch lang po siya. Parang, boom, biglang. Hindi kasi bago sa amin yung nangyaring ganun kay Ate Aya kasi may mga times din talaga na ina-atake siya ng ganun. Pero yun yung worst. I was very pressured with school. At that time, hindi kami nakakalabas. I don't get to see my family, my friends that much. So, wala ako masyadong outlet. Nasa elevator kami galing ganap. Na-trigger siya. Tapos parang, ako pa yung may hawak sa kanya nun eh. Sobrang natatakot ako nung time na yun kasi sobrang diin na nung hawak niya sa akin nun. Tapos parang di niya na nakokontrol yung sarili niya. Hindi na-overcome ni Aya overnight. It was a struggle from that day hanggang Beanieverse concert. The song I'm excited to perform on Beanieverse. Kinabahan na talaga Grabe ako. pala Kasi talaga yung pinagdaanan unang-una ni ang Aya. iniisip ko kasi sila. Like, ang kaya alam ba lang natin, nila? something's off, like pero hindi natin alam yung storya. So, grabe pala I talaga. was so worried. And like, actually, naawa na ako sa lahat ng girls. Like, Grabe. naawa na ako sa amin kasi grabe yung schedules. Hello, Pose. But I guess for Ate Aya, something triggered her. She just couldn't stop it, you know. Are you okay? Parang nagka-anxiety po ako that time na first time in my life na I could not even look at people in the eye. Konting open lang naman, parang oh my God, I feel so naked, I feel so seen. Ayoko kaya pala niyan. siya So, lagi ako kanyang nakakap and mask. Of course, with the help of the professionals, nag-offer naman kami ng gano'n. At least nailabas niya. I stayed with her for like a week. Na ako yung nagbabantay sa kanya, ganyan. Yung mom ko din yung to the rescue. Just having my mom there. Parang, naging okay ako. Ganun po. Kahit anong sabi mong, Aya, I'm here. Kung kailangan mo ng kausap, it's up to her eh. Balat sa'yo to. Itong mga batang to kasi, hindi nga sila nagsasabi ng hindi nila kaya. Lagi silang go, sige po, kahit ano nang nararamdaman nila, go po. Nung nagre-rehearse pa lang sila nun, palagi kong tinatanong sa kanya kung kaya niya. Nung sinabi ni Aya na hindi ko po alam, doon ako nag-worry. Grabe. Everyone is there, it's all full. So we start with the countdown, it's 5 minutes. From the comic Beanieverse, it will be colorful. Nandito na tayo sa pintuan. And I don't want to add any other pressure. Enjoy the concert. Hey! Thank you for being here. The couple minutes before it started, nakita ko yung mga audience. Hindi talaga namin alam kung makakapag-perform ba siya, kumpleto ba kami, first concert namin yun. Kasi energy ko siguro nasa 143. So yung 43% pinibigay ko sa kanila. No! Whoa! Hinga! 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 Goosebumps ko guys. Like, grabe pala talaga. Oh my God! Hinga! Laban! Dito kami na sabi. Buti na lang nandyan yung mga members and yung team para palakasin yung loob ni Aya talaga. Grabe, sobrang saludo kay Aya. Sobrang hirap na like to show up kahit hindi mo pa kaya. Wow. Ginigage ko pa rin po that time na parang, hala, hindi ko kasi super duper kaya pa 100% na
tumingin sa audiences, to interact. Tinatry kasi talaga ni Ate Aye. Tinatry niya po talagang ayusin yung sarili niya, pero hindi niya talaga nakokontrol. Yun yung mahirap. Pinaramdam namin sa kanya na lahat na naramdaman niya valid. Hindi namin control lahat ng mga bagay. Itong year na to. Dito kami pinaka na-test din talaga. Stay. Kami lang magkakasama. Kami may alam talaga nung lahat ng napagdaanan namin girls. And Sobrang grateful sa kanila kasi grabe yung happiness na binibigay rin nila sa akin. Ang hirap ng pinagdaanan namin. Could have been just so easy to step out, to quit. Ang hiling ko that time, sana na pag-angat ng Ellie dito, maramdaman talaga ni Aya na sobrang dami nagmamahal sa kanya. Hindi na natin alam kung kailan ulit masayang experience. Nakakapagod pero mamimis natin itong experience na to. Yeah! Game! 5, 6, 7, go B! I! Billy! May kulaya heart. Lagi talaga sobrang attentive ni Colette talaga kahit sinong members. Si Nati. Every time I would feel anxious, I would just look at my family and friends. Yun din, may mga friends ako, nagdala sila ng signs para, okay, Aya, in case, just look at our signs. Pero hindi mo iisipin na may nangyayari backstage. Okay na tayo. Okay na si Aya. Doon ko na-feel na, oh my God, ito na to, we will have a girl. I really felt it. And I choose to feel all of it para after feeling all of it and going through it, I get to learn how to move forward. Thank you, Lord! oh my God, I survived! I just hope that we continue to make everyone feel safe. One concert is hard enough. Can they survive 3 days? May something talaga eh. Ano na, iba na yung nararamdaman ko. Parang umabot na siya sa ilong ko, yung lalamunan ko. Parang alam mo yung mabigat na talaga siya. The attitude. Guys, walang boses ngayon si Gwen, pero tingnan niyo mag-perform. Hindi ko talaga naramdaman. Alam ko lang may problema si Gwen. Hindi mo nahalata dahil hindi rin nila pinahalata. Bawat exit ko, humihina yung oxygen ko. Ang naaalala ko dun, na ano pa ako, nag-faint pa ako ulit ng saglit. Kaya ba niya? Kasi anong sasabihin natin sa mga tao? Wait lang, gising ako. Kailangan ko. Ganun na yung itsura ko. Actually, kabado kami doon. Baka nasa stage bigla siyang bumigay. Tapos nakaabang kami doon lalabas. Kailangan i-check yung BP niya. Kailangan i-check yung oxygen niya. Tawid lang niya yung pantropiko tsaka itong last Basta pag di niya kay direct umupo siya para masundan ng ibang girls. We were ready na may ambulansya dyan just in case dali na sa ospital. Dead na kasi But si Gwen mismo yung nagsasabi na ayaw niyang padala sa ospital, give her time. The will to do this, talagang wow, itong manipis na babaeng to, will to do it. Talagang she did it and she performed. Grabe, saludo. Feeling ko rin si Gwen ayaw niyang mawala. So talagang nilaban niya yung concert na yun. Sa pagod, sa stress din siguro, sa init. Nagulat ako kasi pagkalingon ko, nagdudugo na talaga yung ilong ni Gwen. After ng performance niya, ang nag-push kay Bebe na sumama siya is ayaw niyang mag-change pa kami or mahirapan kami na saluhin siya. Kasi may ganun kaming sakit na girls. Ayaw namin mag-absent kahit may nararamdaman kasi ayaw namin mag-adjust pa yung iba. Very fragile talaga si Gwen. Kung pwede mo lang, ba yan? Kung pwede mo lang kunin yung pain na yun kasi ako sa sarili ko,
Feeling ko yun yung good trait ko na hindi ako mabilis panghinaan ng loob. So kung pwede ko lang yun ibigay kay Gwen. Ang tagal hinintay ng Blooms yun and deserve nilang makapanood ng magandang show. Yun yung naiisip ko. Deserve nila mapanood kami. Grabe talaga yung performance ng 3 days. Hindi mo isipin na ganito. Doon ko talaga kay Gwen and napatunayan Aya. na, oh my God, hindi mo Wow. basta matitinag itong mga to. Talagang pag sinabing laban, lalaban sila. Parang isa yung nararamdaman namin kasi isa lang naman yung journey namin eh. They've gone a long way. Deserve nila to be on that stage. Pero itong mga to kasi gusto nga nila ng best. Yun lang naman yun. Gusto nila ng best yung may papakita nila sa fans. Ayun lang pinipray ko na i-protect sila ng mga tao at mas maintindihan sila kasi at the end of the day, they're still kids na need ng protection and guidance from mas nakakatanda po. Kasi deserve naman talaga nila. Dami nilang hinarap na pagsubok talaga. Okay, Lord, may sense pala yung mga struggles before. Na kaya pala sila Thank you, nag-aaway Lord, dati, hindi for nagkakasundo giving us dati. Bini. Dahil para sa ngayon. Thank you dahil There's really nag-meet something silang special. wala. Not just vocally, but parang personality-wise. Parang lahat sila meron something unique to offer. It's about all of us girls, the people who believe in us, and the place is filled with love and support. At the end of the day, nangingibaba po yung love. It felt like a safe space for me. Parang wala akong masyadong rason to give up. Diba? Parang sila palang enough na to stay. Uy! Yun. Grabe naman yun, Jo. Buto na lang hindi ako naiiyak kasi aantokin talaga ako ng malala habang nanonood. Ganda ni Aya. I think it was tama lang na siya yung leader. I'm very proud of her kasi Best she stays leader, strong Jo. for all of us. We're ready. You ready? Let's go, girls! I know as a leader, ang dami niyang pinagdaanan na hindi ka aya-aya, but she handles it very well. Lahat kami nakadepende kay Jo. Pag ano sabihin niya, kahit matanda pa, mas matanda sa kanya, okay, go. Si Ate Colette, sa aming 8, siya talaga yung sobrang nag-adjust sa ugali. Lagi siya nakabantay sa aming 7. Angat pa sa sister. Mother. She mothered so hard. Yung tatay ko, Playtime talaga si siya Shit. for 13 years. Tapos umuwi lang siya siguro mga 3 years ago para makasama kami. Alis na ako. Bye! Hindi ko alam kung kailan ulit ako babalik. Namimiss ko sila palagi. Ay! Si Mami po kasi siya po talaga yung nag-push sa akin na mag-audition. Siya po yung OG Kikay talaga. Siya yung role model ko, kumbaga. Si Stacey gano'n na siya, noon pa lang. Siguro nung una, hindi pa nila sa inyo napakita na makulit siya, pero ganun siya, kulit talaga. They don't really get to watch me a lot because we live separately. When I've experienced like them watching me, Naiyak si Mix! si Mika, paastig-astig lang yun, pero iyakin din yun. Unfair. Unfair. Oh my gosh. First time ako mapanood ni Angma and my brother and Ate Baket. Ate Baket, siya yung yaya ko since 1 month old ako. Buong concert ko tinatry, hindi umiyak. Alis ko muna and perform.
My bebe, she's the softest, sweetest human being. Sa kanya ako pinaka-clingy. Yung pagka-clingy ko kay Ate Gwen. Hindi ko yung kaya gawin kay Ate Jo, mandidiri ako. Grabe talaga. Ate Aya, I think she's doing better now. And I hope that she realizes rin na she's not alone in this. Oh my gosh, pinatugtog yung 8. Wala na to, bibigay na ako dito. Lahat ng to sa atin nagpapatibay. Sa bawat alaala ating itong iaala. Ito yung year na sobrang daming nagbago sa amin talaga. So dito pinagtibay yung samahan namin. Pahinga kayo. Thank you po! Yeah, thank you. Siyempre, dream ko sa Bini is ma-continue tong success na nararamdaman namin ngayon. Yung kinakatakot namin na maging one-time, big-time lang to, tapos mawawala lahat. Hoping talaga na maging international girl group kami. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo talaga. Alam niyo, feeling ko lang talaga, meant to be talaga mangyari na maging Bini kami, na 8 kami. Destined talaga. 5, 6, 7, go! B-I-N! B-I-N-I! Bini! Tapos na! Mga taiyak at sigaw ng tagumpay. Lahat ng to sa atin ang iba talaga yung dating sa akin ng 8. Sa bawat alaala atin itong iaala. Ilang sikot ng daan ang dinaanan, luhat pawis na ating inilaan. Lahat ng to ay ating nalampasan, mga ala-alang aking pinanghahawakan. Walang imposible, positibo lang palagi, walang makakapigil, tiwala sa sarili. Pagkat dito sa bagong pahina, magsisimula. Kahit lahat ng tao, itinatang pagkatalo, ipapakitang matatag pa rin tayo. Laging pinaghahawakan, lahat ng dinaanan, at ang pangakong 8 hanggang dulo. Ito ang pangakong walang katulad. Magkayanan tungo sa ating pangarap. Mga tao ay iyak at sigaw ng tagumpay. Lahat ng to sa atin nagpapatibay. Sa bawat alaala atin itong iaala. Ano na ba to? Like walang abangan gano'n. Tapos na ako. Grabe yung mga credits. Nandun din. Nakita ko yung sa ano, yung Bini sa Carrara. Tungo sa ating pangarap. 8, performed by Bini. Words and music by Maria Nicole Vergara. Wow! Sobrang nakaka-proud. Wala na. Like, abangan, ganun. What? Ito sa ano? Airport. Wow! Patikim. Ay, akala ko meron pang ibang ano.
parang teaser ganon. Oh, meron nga. Ay. So, ayan, grabe. Sobrang worth it panoodin. Kahit inaantok na ako, medyo dun sa pahuli na wala yung antok ko. Kasi grabe, mas after panoodin tong documentary, mas lalo kong minahal yung Bini, guys. Like, legit. Lalo na si Aya, grabe. And si Gwen, given na yung kay Colette, pero grabe si Aya. Like, and si Gwen, hindi mo akalain na ganun pala talaga yung alam mo yun, yung grabe talaga yung pinagdaanan nila dun sa concert na yun. And si Aya before pa nung concert, wow, grabe. And buti na lang talaga nandun yung family and friends ni Aya for her, and of course the members na parang laging nandyan sila sa isa't isa. Yung parang sinabi din dito sa documentary na kapag ka parang down yung isa, parang nandun yung ibang girls to comfort, or parang bibigyan muna nila ng space bago kausapin, ganon. So, grabe talaga yung friendship nila. Grabe yung attentiveness nila sa isa't isa. Grabe, guys. Mas lalo ko talaga silang minahal. Wala. Legit na to. Wala nang atrasan. Walo hanggang dulo. And mahal na mahal ko si Colette. Silang lahat. Pero, syempre, di ba, bias ko si Colette. So, Colette, mahal na mahal kita, grabe. Mahal na mahal ko kayong Bini. Sobrang worth it panoodin. And ayun nga, grabe, parang destined talaga silang walo eh. Like, isipin mo, paano kung hindi nag-audition to? Paano kung hindi nag-audition si Mika, si Joanna, or lahat sila hindi nag-audition? Walang Bini ngayon. And grabe, God's will talaga. Paano kung hindi sila sinuportahan ng family nila? E di, wala silang lakas ng loob na ipagpatuloy yung training, di ba? Kasi sobrang hirap. So, grabe. Like, grabe din yung team ng Bini. And sana talaga, alam mo yun, mag-release sila ng mga content sa YouTube. Kasi, ano eh, parang sa YouTube sila napapanood ng mga international na mga YouTube creators, ganan yung pinapanood ko, diba, na nagre-react nga sina Kes and Han. Parang need nila mag-upload ng mga content sa YouTube kasi nga, ayun nga, parang yung hindi lang sa ano ba, hindi lang exclusive ba, kasi hindi naman lahat may pera, hindi naman lahat kaya, wala, parang alam mo yun, kung accessible yung Bini, baka mas malala pa yung range nila na ngayon. Kasi di ba parang laging exclusive, ganyan. Okay lang naman yung exclusive, pero hindi lahat. Like, kahit pati yung mga live ba. Kasi, wala, parang hindi naman siya need na laging exclusive, ganan. Kasi nga, paano nga naman yung mga estudyanteng walang pera, ganan. Hindi ko na alam, guys. Sorry kung may mga nakalimutan ako kasi medyo lutang nga ako, inaantok na ako, ang haba na din itong video na to. Hindi ko alam kung papayagan pa to sa YouTube, pero gagawan ko na lang ng paraan, like hihinaan ko yung volume or bahala na talaga, hindi ko talaga alam kasi ano to eh, I Want TFC, parang Netflix ganon, so may copyright yan for sure. So that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Annyeong! Hey!